Hunyo, taong 2017. Sa isang ilog sa lalawigan ng Nueva Ecija, abala ang lokal na pamahalaan sa isang dredging operation upang palalimin ang daluyan ng tubig at maiwasan ang pagbaha sa mga kalapit na barangay. Maingay ang paligid dahil sa tunog ng mabibigat na makina. Ang putik at basura na ilang taon nang naipon sa ilalim ng ilog ay isa-isang inaahon sa excavator. Sa gitna ng operasyon, napansin ng isang operator ang kakaibang tunog nung sumapit ang bakal ng makina sa isang matigas na bagay. Hindi ito tulad ng karaniwang bato o kahoy na madalas nilang nahuhukay. Dahil sa pag-aalinlangan, ipinahinto muna ang makina upang masuri ang nakaharang. Ilang minuto ang lumipas bago tuluyang lumitaw ang isang bahagi ng metal na natatakpan ng lumot at tila kinakalawang na. Unti-unting tong nahila pa itaas hanggang sa malinaw na makita ang hugis ng isang sasakyan. Isang sedan na halos hindi na makilala ang kulay dahil sa kalumaan at pagkababad sa tubig. Natahimik ang mga nakapaligid habang nakamasid sa unti-unting pag-ahon ng sasakyan mula sa ilalim ng ilog. Agad na ipinatawag ang mga pulis at rescue personnel upang masigurong maayos ang retrieval operation. Maingat na itinali ang sasakyan at dahan-dahang hinila patungo sa mababaw na bahagi ng ilog. Sa sandaling bumukas ang pinto, tumambad ang isang eksenang hindi inaasahan ng sinuman. Sa loob ng sasakyan, natagpuan ang mga buto ng tinatayang 2 tao na nakapwesto sa harapang bahagi ng sasakyan. Dahil sa bigat ng natuklasan, agad na isinailalim sa investigasyon ng sasakyan. Kinuha ang chassis number at sinuri ang record ng rehistro. Ilang oras lamang lumipas, isang mahalagang detalye ang lumutang. Ang sasakyan ay nakarehistro sa pangalan ng mag-asawang matagal nang nawawala mula pa noong taong 2016. Sa puntong yun, muling nabuhay ang isang kaso na halos nakalimutan na ng marami. Ang misteryong pagkawala nina Edgar at Marife Mejia, isang mag-asawang negosyante na bigla na lamang nawala 4 na taon na ang nakakalipas nang walang anumang bakas. Sa mga nakalipas na taon, maraming haka-haka ang lumitaw tungkol sa kanilang pagkawala. May nagsabing tumakas umano ang mag-asawa dahil sa problema sa negosyo at mga pagkakautang. May ilan namang naniniwalang may nangyaring masama sa mga ito, ngunit sa kabila ng mga teorya, nananatiling walang malinaw na sagot kung ano ang tunay na nangyari sa kanila. Ngayon, sa muling paglitaw ng sasakyan mula sa ilalim ng ilog, tila unti-unting nabubuo ang larawan ng isang lihim na matagal na itinatago ng dilim. Samantala, sa kanilang bahay sa Tarlac, umabot sa isang binata ang balita. Siya si Nathan Mejia, ang nag-iisang anak ng mag-asawang matagal nang hinihintay ang kanilang pagbalik. Bago pa man mangyari ang misteryong pagkawala ng mag-asawa, kilala sila sa kanilang bayan bilang isang masipag na mag-asawang negosyante na mula sa hirap ay nagawang gumapang paakyat sa tugatog ng pagnenegosyo. Mayroon silang isang maliit ngunit lumalaking trucking business na nagseserbisyo sa pagdadala ng mga produkto mula sa Nueva Ecija patungo sa iba't ibang lalawigan sa gitnang Luzon. Sa loob ng maraming taon, unti-unting napalago ang kanilang negosyo sa pamamagitan ng tiyaga at maayos na pakikitungo sa kanilang mga kliyente. Sa kanilang komunidad, madalas makita ang kanilang mga truck na nakaparada sa bakuran ng kanilang bahay. Isang malinaw na simbolo ng kanilang pagsisikap at tagumpay. Mayroon silang nag-iisang anak na si Nathan Mejia. 16 na taong gulang siya noong panahong bigla na lamang nawala ang kanyang mga magulang. Tahimik ngunit matalino at may pangarap na balang araw ay makatulong sa pagpapatakbo ng negosyo sa kanilang pamilya. Madalas siyang makita sa garahe tuwing bakasyon. Nakamasid habang sinisigurong maayos ng kanyang ama ang mga sasakyan. Ngunit nagbago ang lahat noong Abril 2016.
Sa araw na yun, maagang umalis ng bahay sina Edgar at Marife upang makipagkita sa isang kliyente na umano'y may mahalagang usapan tungkol sa isang kontrata sa transportasyon. Ayon sa mga kapitbahay, normal lamang ang kanilang pag-alis. Walang kakaibang senyales na may mangyayaring masama. Nakangiti pa umano si Marife habang nagpaalam at tila abala si Edgar sa pag-ayos ng ilang dokumento bago sila sumakay sa kanilang sasakyan. Iyon na ang huling pagkakataon na nakita silang buhay. Pagsapit ng gabi, nagsimulang mag-alala ang kanilang pamilya nang hindi pa rin sila umuuwi. Sa mga sumunod na oras, paulit-ulit na sinubukang tawagan ang kanilang cellphone, ngunit walang sumasagot. Kinaumagahan, agad na nagtungo sa pulisya ang kanilang mga kamag-anak upang iulat ang pagkawala ng mag-asawa. Nagsimula ang search operation. Sinuyod ang mga kalsada, gasolinahan at mga lugar na madalas nilang puntahan. Ininterview ang kanilang mga kaibigan, empleyado at kliyente. Ngunit sa kabila ng malawak na paghahanap, walang malinaw na bakas kung saan sila nagpunta o kung ano ang nangyari sa kanila. Habang tumatagal ang mga linggo, lalong bumibigat ang sitwasyon ng pamilya. Dahil walang namamahala sa negosyo, unti-unting nahinto ang operation ng kanilang trucking business. Ang ilang kontrata ay kinansela at mga truck ay napilitang iparada ng matagal sa garahe. Nagsimula ring maubos ang ipon ng pamilya sa patuloy na paghahanap at sa pang-araw-araw na gastusin. Sa murang edad, napilitang harapin ni Nathan ang realidad na hindi niya inaasahan. Mula sa pagiging isang batang may kumpletong pamilya, bigla siyang naiwan sa pangangalaga ng kanyang lola sa Tarlac. Siya na rin ang tumulong sa pag-aasikaso ng natitirang ari-arian ng kanilang pamilya. Kahit hindi pa niya lubos na nauunawaan ang bigat ng responsibilidad na kanyang hinaharap. Sa bawat araw na lumilipas, patuloy siyang umaasa na muling bubukas ang pinto ng kanilang bahay at babalik ang kanyang mga magulang. Tuwing may naririnig siyang tunog ng sasakyan sa labas, saglit siyang napapatingin. Tila umaasang yun na ang inihintay niyang pagbabalik. Ngunit habang tumatagal, unti-unting napalitan ang pag-asa ng katahimikan. Sa bahay na minsang puno ng ingay at galaw ay naging tahimik. Ang negosyo na dati nilang ipinagmamalaki ay tuluyang nagsara. At ang batang minsang may malinaw na pangarap ay napilitang matutong mabuhay sa gitna ng kawalan ng kasiguraduhan. Sa kabila nito, nanatili sa isip ni Nathan ang isang tanong na hindi kailanman nawala. Kung nasaan ang kanyang mga magulang at kung may pag-asa pa ba silang makabalik. Matapos ang pagkakadiskubre sa sasakyan sa ilalim ng ilog, muling binuksan ng mga investigador ang lumang kaso nina Edgar at Marife Mejia. Ang dating nakatenggang mga dokumento ay isa-isang kinuha mula sa archive. Habang sinimula ng masusing pagsusuri sa kanilang personal at pinansyal na record, layunin ng mga otoridad na tukuyin kung may mga pangyayaring maaaring magbigay liwanag sa misteryo ng kanilang pagkawala. Sa pagrepaso ng bank statements at accounting files, natuklasan ang serye ng mga transaksyon na hindi malinaw ang pinanggalingan at patutunguhan ng pera. May mga withdrawal na ginawa sa loob ng ilang linggo bago mawala ang mag-asawa. Mga halagang lampas sa karaniwang galaw ng kanilang negosyo at kabuuang halaga ay umabot sa mahigit 1 milyong piso. Isang halaga na maaaring magdulot ng matinding problema kung mawawala ng walang pahintulot. Dahil dito, napunta ang atensyon ng mga investigador sa isa sa pinakamalapit na kasosyo ng mag-asawa sa negosyo. Si Elmerido Santos na lalong naging mayaman nang mawala ang mag-asawa. Siya ang itinalagang operator ng isa sa mga branch ng kanilang trucking business at matagal nang pinagkakatiwalaan ng mag-asawa sa pangangasiwa ng operasyon. Kilala siya sa lugar bilang isang maaasahang empleyado na naging bahagi ng negosyo sa loob ng maraming taon. Ngunit sa mga panayam sa dating empleyado ng kumpanya, may lumutang na mga pahayag na nagbigay ng bagong direksyon sa investigasyon. Ayon sa ilang saksi, ilang linggo bago mawala sina Edgar at Marife, nagkaroon umano ng mainit na pagtatalo sa pagitan ng mag-asawa
at ni Elmerido sa loob mismo ng opisina ng kanilang negosyo. Hindi malinaw sa lahat ang eksaktong pinag-awayan, ngunit narinig umano ng ilang tauhan ang pagbanggit sa nawawalang pera at sa usapin ng kontrol sa operasyon ng kumpanya. May ilan ding nagsabi na naging madalas ang pagbisita ni Elmerido sa opisina kahit sa mga oras na hindi siya nakatalaga sa trabaho. Napansin din umano na tila nagiging mas tensyonado ang samahan ng tatlo habang papalapit ang araw ng pagkawala ng mag-asawa. Sa mas malalim na pagsusuri sa financial records, lumabas na ang malaking halaga ng pera na na-withdraw mula sa account ng negosyo ay ginawa gamit ang otorisadong access code na hawak ni Elmerido bilang operator ng branch. Wala umanong malinaw na pahintulot mula kina Edgar at Marife para sa nasabing transaksyon. Ang detalyeng ito ay naging mahalagang bahagi ng investigasyon. Unti-unting nabuo sa isipan ng mga otoridad ang posibilidad na ang pagkawala ng mag-asawa ay hindi isang simpleng aksidente o kusang pag-alis, kundi isang planadong krimen na may malinaw na motibo. Ang usapin ng pera at kontrol sa negosyo ay nagbigay ng matibay na dahilan upang pagtuunan ng pansin si Elmerido bilang pangunahing person of interest sa kaso. Habang patuloy ang investigasyon, sinimula ng mga otoridad ang masusing reconstruction ng mga pangyayari sa mismong gabi ng pagkawala nina Edgar at Marife Mejia noong Abril 2016. Isa-isang tinipo ng mga lumang tala at testimonya ng mga taong maaaring nakakita o nakausap sa mag-asawa bago sila tuluyang mawala. Layunin ng mga investigador na mabuo ang eksaktong timeline ng kanilang huling araw. Batay sa nakalap na impormasyon, lumabas na sa araw na yon ay nakatakda ang isang mahalagang pagpupulong sa pagitan ng mag-asawa at ni Elmerido Santos. Ayon sa nadiskubre, ipinangako umano ni Elmerido na ibabalik ang mahalagang humigit kumulang 1.4 milyong piso na nawala sa kita ng negosyo. Ito ang dahilan kung bakit pumayag sina Edgar at Marife na makipagkita sa kanya ng personal sa isang lugar na malapit sa kanilang bodega. Sa unang bahagi ng gabi, normal ang naging takbo ng kanilang araw. Nakita pa umano ang mag-asawa na umalis mula sa kanilang bahay sakay ng sarili nilang sasakyan. May dala silang ilang dokumento na may kaugnayan sa kanilang negosyo na posibleng gagamitin sa pag-uusap tungkol sa nawawalang pera. Walang anumang senyales na may mangyayaring hindi inaasahan. Ngunit sa paglipas ng mga oras, nagbago ang direksyon ng kanilang gabi. Ilang linggo matapos mapaulat ang pagkakadiskubre sa sasakyan sa ilog, may isang bagong testigo ang lumutang at kusang nagbigay ng salaysay sa pulisya. Isa siyang dating trabahador sa bodega na malapit sa lugar kung saan naganap ang pagpupulong. Ayon sa kanyang pahayag, narinig umano niya ang matinding pagtatalo sa loob ng compound noong gabing yon. Bagamat hindi niya nakita ang buong pangyayari, malinaw niyang narinig ang pagbanggit sa nawawalang pera at ang tila matinding tensyon sa pagitan ng mga sangkot. Sa gitna ng komprontasyon, nagkaroon umano ng pisikal na sagupaan. Batay sa reconstruction ng mga investigador, posibleng nasaktan sina Edgar at Marife habang nakikipagtalo kay Elmerido. Ang tensyon na nagsimula bilang pagtatalo tungkol sa pera ay nauwi sa marahas na pangyayari na hindi na kontrolado ng sinuman. Sa sandaling yon, ang isang desisyong ginawa sa galit at takot ang tuluyang nagbago sa kapalaran ng mag-asawa. Sa pagbabalik sa kasalukuyan, matapos maiyaho ng sasakyan mula sa ilog at makolekta ang mga labi ng mag-asawa, agad itong isinailalim sa masusing forensic examination. Dinala ang mga buto sa crime laboratory upang matukoy ang sanhi ng kanilang pagkamatay at kung may anumang palatandaan ng karahasan bago pa man lumubog ang sasakyan. Sa pagsusuri ng forensic experts, natuklasan ng mga buto ni Edgar at Marife ay may malinaw na bakas ng blunt force trauma. May mga fracture sa bahagi ng ulo at tadyang na hindi maaaring mangyari kung sila ay basta lamang nalunod o naaksidente.
Ang mga pinsalang ito ay indikasyon na sila ay nasaktan bago pa man tuluyang mapunta sa ilog ang kanilang sasakyan. Kasabay nito, sinuri rin ang mismong sasakyan upang alamin kung aksidente ba ang pagkakalubog nito o may sinadyang manipulasyon. Sa loob ng sasakyan, may natagpo ang kakaibang detalye na magbibigay ng malinaw na sagot. Isang peraso ng konkretong bloke na nakapwesto sa ibabaw ng accelerator pedal. Ang posisyong ito ay nagdulot ng tuloy-tuloy na pag-andar ng makina at pag-unsad ng sasakyan kahit walang taong nagmamaneho. Para sa mga investigador, malinaw ang kahulugan ng detalyeng ito. Ang sasakyan ay sadyang itinulak patungo sa ilog upang maitago ang krimen at mawala ang ebidensya. Sa isang serye ng interogasyon na pilitang harapin ni Elmerido ang mga tanong na matagal niyang iniiwasan. Sa una mariin niyang itinanggi ang anumang kinalaman sa pagkawala ng mag-asawa. Ngunit habang ipinapakita sa kanya ang mga dokumento at ebidensya, unti-unting nabawasan ang kanyang kakayahang ipaliwanag ang mga pangyayari. Sa huli, dumating ang sandaling hindi na niya kaya itanggi ang katotohanan. Sa kanyang pag-amin, inilahad niya na ang lahat ay nagsimula sa takot. Takot na mabunyag ang kanyang ginawang panlilinlang sa negosyo at ang pagkawala ng malaking halaga ng pera. Ang komprontasyon sa pagitan nila ng mag-asawa ay nauwi sa marahas na insidente na hindi na niya makontrol. Sa desperasyon na maitago ang nangyari, pinili niyang itulak ang sasakyan sa ilog at hayaang manatiling lihim ang krimen. Ang pag-amin na ito ay tuluyang nagbigay ng malinaw na sagot sa misteryong bumalot sa pagkawala nina Edgar at Marives sa loob ng 4 na taon. Matapos ang pag-amin ni Elmerido sa krimen, mabilis na umusad ang proseso ng paglilitis sa korte. Iniharap ng prosekusyon ang lahat ng ebidensyang nakalap. Sa loob ng courtroom, tahimik na nakaupo si Nathan Mejia, kasama ang kanyang lola. Hindi na siya ang batang 16 na taong gulang na naghintay sa pagbabalik ng kanyang mga magulang. Sa paglipas ng 4 na taon, natuto siyang harapin ang realidad ng pagkawala at ang mabigat na responsibilidad na iniwan sa kanya ng sitwasyon. Pagkaraan ng halos 2 taon ng paglilitis, dumating ang araw ng desisyon. Taong 2022, sa harap ng korte binasa ng hukom ang hatol laban kay Elmerido Santos. Napatunayang nagkasala siya sa pagpatay at pagtatago ng ebidensya. Bilang parusa, hinatulan siya ng habang buhay na pagkakakulong. Ang desisyong ito ay nagmarka ng pagtatapos ng isang mahabang paghihintay para sa hustisya. Isang hustisyang matagal na ipinagkait sa pamilya ng mga biktima. Ngunit hindi doon nagtapos ang usapin. Kasabay ng hatol, ipinagutos ng korte ang pagsamsam sa lahat ng ari-arian ni Elmerido bilang kabayaran sa pinsalang idinulot niya sa pamilya ng mag-asawa. Kabilang dito ang kanyang lupa, sasakyan at bahagi ng negosyo na kanyang pinakikinabangan sa loob ng maraming taon. Ang mga ari-ariang ito ay legal na inilipat sa pangalan ni Nathan Mejia bilang nag-iisang benepisyaryo ng mag-asawa. Para kay Nathan, ang desisyong iyon ay higit pa sa materyal na kabayaran. Ito ay naging simbolo ng hustisya. Ang batang minsang naiwan at nabuhay sa kawalan ng katiyakan ay nabigyan ng pagkakataong muling magsimula. Hindi dahil bilang biktima ng isang krimen, kundi bilang isang taong may bagong direksyon at pag-asa. Sa mga sumunod na buwan, sinimulan niyang ayusin ang natitirang bahagi ng negosyo ng kanyang mga magulang. Sa tulong ng kanyang mga kamag-anak at ilang dating empleyado, unti-unti niyang binuhay muli ang trucking business na minsang naging pundasyon ng kanyang pamilya. Hindi madali ang proseso, ngunit dala niya ang aral at alaala ng kanyang mga magulang bilang gabay sa bawat hakbang. Sa paglipas ng panahon, naging simbolo ang kaso nina Edgar at Marife Mejia ng isang katotohanang hindi kayang ibaon ng kahit malalim o maputik na ilog. Isang malinaw na patunay na ang hustisya ay maaaring maantala
ngunit hindi tuluyang mababaon kaano man ito itago o pagtakpan.